Anak ko ang kasalanan sa kapatid ko at nakulong ako ng 3 taon. Hindi sinasadyang nailigtas ko sa kulungan ang anak ng pinakamayamang tao. Binigyan ako ng pinakamayaman ng 100 milyon bilang pasasalamat. Pagkalabas ko ng kulungan, agad kong tinawagan ang tatay ko. Gusto kong ibahagi sa kanya ang magandang balitang ito. Pero nang marinig ng tatay ko ang boses ko, agad niyang ibinaba ang tawag. Kinabahan ako. Akala ko may nangyaring masama sa bahay. Kaya dali-dali akong umuwi. Pero pagdating ko sa pinto, narinig ko ang boses ng hipag ko sa loob. Si Sialin na naiinis. Dahil nagmamadali sa paglilipat ng titulo ng bahay. Hindi tuloy ako nakapagpa-check up. Pagbalik niya, papalayasin natin siya para magrenta. Ayokong tumira kasama ang isang dating preso. Ginagawa lang namin ito para sa inyo. Tutal siya naman ang nagbayad ng bahay na ito. Habang nakikinig ako sa usapan nila, huminto sa ere ang kamay kong kakatok sana. At nanginginig ang mga daliri ko. Matagal ko nang tanggap na mas pabor sila sa kapatid ko. Sanay na ako doon. Pero mula pagkabata ay dikit na dikit siya sa akin. Pumasok ako sa kulungan para akuin ang kasalanan niya. Hindi naman siguro siya magiging ganito kalupit. Huminga ako ng malalim. At kumatok pa rin sa pinto. Biglang tumahimik ang loob. Pagbukas ng nanay ko, gulat na gulat siya nang makita ako. At umiwas pa ang tingin habang tinatapik ang balikat ko. Shaolin, bakit umuwi ka agad? Kakabanggit lang ng tatay mo na sisanduan ka niya. Habang nakikinig ako sa kanyang pakunwaring pag-aalala, nanlamig ang puso ko, kung hindi ko sana narinig sa labas. Ang usapan nila, siguro maniniwala pa ako. Pero ngayon, sa nakikita kong pagpapanggap niya, nasusuka ako sa loob. Ayos lang, madali naman mag-taxi ngayon. Pagpasok ko pa lang sa bahay, sinulyapan ako ng hipag ko nang may pagkasuklem. At agad akong binuhusan ng alcohol spray. Huwag kang mag-isip ng masama, nililinis lang kita sa malas. Napangiti ako ng pilit, isang ngiting may halong panlilibak sa sarili. Tinitingnan niya ako bilang isang dating preso. Pero tila nakalimutan niya, na nakulong ako dahil sa kanya at sa kapatid ko. Hindi ako nagsalita, diretso akong naglakad papunta sa kwarto ko. Pero kakahakbang ko pa lang ng 2 baitang. Hinayla ako ng tatay ko. Huwag ka nang tumingin, wala kang kwarto dito. May hawak pa siyang sigarilyo sa pagitan ng mga daliri, at ang ashtray sa tabi ng sofa ay punong-puno ng bagong upos. Parang nainis siya sa pagdating ko. Tay, 3 taon lang akong nakulong. Hindi naman ako namatay. Bakit ni isang kwarto wala na akong karapatan? Hindi rin papayag ang kapatid ko dito. Sa sandaling iyon, lumabas ang kapatid ko mula sa banyo. At tumingin sa akin na may pag-aalinlangan. Kuya, marami tayo sa pamilya. Kaunti lang ang mga kwarto. Hindi na kasya. Tiningnan ko ang mukha niyang nahihirapan. At tuluyang nanlamig ang puso ko. Napangiti ako ng malamig. Dati kasya naman. 3 taon lang akong nawala. Bakit biglang hindi na kasya? Ano bang karapatan ninyong paalisin ako? Huwag ninyong kalimutan na ako ang bumili ng bahay na ito. Pagkarinig nila nito, bigla niya akong sinampal. At mariing itinuro ako. Dahil bumili ka ng bahay, akala mo ang galing mo na. Umuwi ka ba o maniningil ka? Ako ba ang naniningil sa inyo ng bahay? Kayo nga ang ayaw akong patirahin kahit isang kwarto. Galit na galit ang tatay ko. At malinaw niya akong pinalayas. Sinasabi ko sa iyo, wala kang kwarto sa bahay na ito. Kung gusto mong tumira, maghanap ka ng uupahan. Wala kaming utang sa iyo. Nanginginig ako sa galit. Halo-halong emosyon ang bumabalot sa dibdib ko. Ang lakas ng loob nilang sabihing wala silang utang. Sino ba ang umiyak noon para pakiusapan akong akuin ang kasalanan? At sino ang nagsabing ako ang tagapagligtas ng pamilyang ito? Gusto ko lang naman mabawi ang sarili kong kwarto. Sobra na ba iyon? Naalala ko noon, umiiyak sina nanay at tatay habang nagmamakaawa sa akin. Sabi nila nakapasok ang kapatid ko sa isang prestihiyosong universidad. At napakaganda ng kanyang kinabukasan. Hindi dapat masira dahil lang sa isang aksidente. Sinabi rin nilang kapag nakalabas ako, babawi sila sa akin bilang pamilya. Hindi ko naman hinanggad ang kapalit. Naawa lang ako sa mga magulang ko. At minahal ang kapatid ko. Kaya ako ang pumalit sa kanya sa kulungan. Para mailigtas siya, nawala sa akin ang trabaho. Ibinenta ko ang sasakyan ko. At naubos ang lahat ng ipon ko. Pero hindi ko inakalang. Hindi pala pagmamahal ang naghihintay sa akin. Ngayon, gusto ko lang bawiin ang sarili kong kwarto. Pero pinalayas ako ng sarili kong pamilya. Tahimik na tumulo ang mga luha ko. Ngunit kinagat ko ang labi ko. Para hindi ako mawalan ng kontrol.
Kuya, hindi rin naging madali para sa amin ang 3 taon na nakulong ka. Ngayon gusto mo pang bumalik at tumira dito. Sigurado pagtatawanan lang kami ng mga tao. Bakit hindi mo man lang kami isipin? Bigla kong inalis ang kamay niya. Mariin ko siyang tinuro, at malamig ang titig ko. Sheng Tang, huwag mong kalimutan. Ikaw ang dapat nakulong. Ikaw rin ang nagdala ng kahihiyan sa pamilya. Tinamasa mo ang sakripisyo ko. May gana ka pang sabihing hindi kita inisip. Pagkarinig nito, biglang nagbago ang mukha ng kapatid ko. Nagpasalamat naman na ako sa iyo. Ano pa bang gusto mo? Hindi ba dapat lang iyon? Ang walang pakialam niyang tono ay tumusok sa akin. Pumanig pa sina nanay at tatay sa kanya. Ang kuya ay parang ama. May ginawa ka lang para sa kapatid mo, nagyayabang ka na. Ang kitid ng isip mo. Shaolin, hindi ka na bata. Kahit magrenta ka ng bahay at mamuhay mag-isa, ay nararapat lang. Isa-isa silang nagsalita, at bawat salita ay parang matalim na kutsilyo, na sumasaksak sa puso ko. Kaya pala sa 3 taon kong pagkakakulong, ni minsan hindi ninyo ako dinalaw. Dahil ikinahihiya ninyo ako. Sige, simula ngayon. Wala na akong kaugnayan sa inyo. Huwag kayong magsisisi. Pagkasabi ko, hindi na ako lumingon at tumakbo palabas ng bahay. Tahimik kong iniwan ng bahay na walang pagmamahal. Mag-isa akong nagpagala-gala sa kalsada ng matagal. At sa huli ay nag-check-in sa isang hotel. Nagbayad ako ng mahal para kumonsulta sa isang abogado online. Buong bayad kong binili ang bahay. Pero sa pangalan ng mga magulang ko. Maaari ko pa ba itong mabawi? Sabi ng abogado, basta mapatunayan kung ako ang tunay na bumili. Halimbawa, maipakita ko ang resibo ng bayad noon. At mga dokumento ng property. Mababawi ko ang bahay. May ugali akong magtago ng mga dokumento. Kaya maayos kong naitabi ang lahat. Para mabawi ang bahay, kinuha ko ang abogado, para siya na ang humawak ng kaso. Pagkatapos kong ipagkatiwala iyon, humiga ako sa kama. At tinitigan ang 9 na digit na balanse sa phone ko. Habang nag-iisip, papagsisihin ko silang lahat sa ginawa nila ngayon. Kinabukasan, dumiretso ako sa sales office ng Villa area. Limitadong alok, may promo at diskwento. Diretso akong gumastos ng 100 milyon. At bumili ng 10 fully furnished na villa. Isa para sa sarili ko. At ang natitirang 9 ay ipapaupahan. Sa renta pa lang ng 9 na villa. Hindi na mauubos ang pera ko buwan-buwan. Pagkalipas ng 1 buwan, tinawagan ako ng tatay ko. Sheng Lun, nababaliw ka na ba? Pati kami kinasuhan mo. Talagang galing ka sa kulungan. Marami kang alam na paraan. At napakaitim ng puso mo. Kahit sa telepono, parang nakikita ko. Ang galit na galit niyang mukha. Ngumiti lang ako ng bahagya at nanlait. Hindi ba kayo rin ang nagturo sa akin yan? Binabawi ko ang bahay na ito. Hindi dahil kailangan ko ito. Kundi dahil ayokong tirahan ninyo ng mga walang utang na loob. Hindi ko pinansin ang pagmumura ng mga magulang ko sa kabilang linya. Pagkatapos kong sabihin iyon, ay agad kong ibinaba ang tawag. Pagkababa ko ng telepono, may kumatok sa pintuan ng bahay ko. Binuksan ko ang pinto, at nakita ko, isang napakagandang at sexy na babae sa labas. Hello po, landlord. Ako po ang tenant ng Villa number 2. Shu Wanwan ang pangalan ko. Medyo naaalala ko siya. Siya ang unang umupa ng villa ko. Maayos ang naging transaksyon namin noon. At agad siyang pumirma ng kontrata. Bahagya akong tumingin sa kanya. Kalma ang mukha ko. May kailangan ka ba? Mahinang inayos ni Shu Wanwan ang kanyang buhok. At bahagyang namula ang pisngi. May halong pakiusap ang tingin niya. May housewarming party ako ngayong gabi. Gusto ng mga kaklase ko makilala ang taong bumili ng 10 villa ng sabay. Landlord, pwede ka bang dumalo? Napatayo lang ako roon, at medyo natulala. Pagkakita nito, mabilis siyang lumapit. At marahang hinayla ang manggas ko, habang inuuga, at mas naging malambing ang boses. Kuya landlord, pakiusap na. Sinabi ko sa kanila na close tayo. Tulungan mo naman ako. Pagkasabi nito, pinagdugtong niya ang mga kamay niya, at bahagyang tumagilid ang ulo habang nakatingin sa akin. Mahina ako sa malambing na pakiusap, at sa kakakulit niya, nawala ang pag-aalinlangan ko. Sa huli ay napabuntong hininga ako, at pumayag. Sige. Pupunta ako mamaya. Pagkarinig nito, nagliwanag ang mga mata ni Shu Wanwan, at masayang tumalon-talon habang umaalis. 7:00 ng gabi, dumating ako sa bahay ni Shu Wanwan ayon sa usapan. Pero habang papasok na sana ako, dumating ako sa bahay ni Shu Wanwan ayon sa usapan. Pero habang papasok na sana ako,
May pamilyar na boses mula sa likuran. Shenglin. Sinundan mo pa kami hanggang dito. Lumingon ako sa pinanggalingan ng boses. At nakita ko ang kapatid kong si Sheng Teng at hipag kong si Xialin. Pagkakita niya sa akin, biglang nagbago ang mukha niya. Puno ng pagkasuklam ang mga mata. Lumapit si Shu Wanwan. At nagtatakang tumingin sa amin. Magkakilala kayo. Koka, Wanwan, siya ang kapatid ng asawa ko na dating preso. Walang ginagawa buong araw. At gustong agawin ang bahay namin. Pagkasabi niya nito, lahat ng mata ay napunta sa akin. May halong panghahamak, kuryosidad at panlalait, na parang bumigat sa akin. Narinig ko ang baluktot niyang kwento. At kinuyam ko ang kamao ko. Habang kumukulo ang galit sa loob, malamig ko siyang tiningnan. Parang isang payaso lang siya sa paningin ko. Una, wala akong interes na sundan kayo. Pangalawa, naging preso ako. Dahil akuin ko ang kasalanan ng asawa mo. Pangatlo, kinamumuhian mo akong preso. Pero nakikitira ka pa rin sa bahay ko. At ayaw mong umalis. Gusto kong itanong kung sino talaga ang walang hiya. Matatalim ang bawat salita ko. Kaya nagbago ang tingin ng mga tao sa hipag ko. At naging kakaiba ang reaksyon nila. Nang maramdaman niya ang mga tingin ng iba. Nakunat ang noo niya. At medyo kinabahan. Tumigil ka sa mga kalokohan mo. Ang bahay na iyon ay kay Sheng Teng. Wala kang kinalaman doon. Naipadala na ang demand letter sa inyo. Tingnan natin kung gaano ka pakatapang sa korte. Kuya, alam kong kakalabas mo lang ng kulungan at wala kang matirhan. Pero para iyon sa magiging anak namin. Pamilya naman tayo. Kailangan mo ba talagang palalain ng ganito? Malamig ko siyang tiningnan. Habang lalo akong nanlalamig sa naririnig. Hindi ko talaga maintindihan. Yung batang dati sunod-sunod sa akin na tumatawag ng kuya. Paano naging ganito ngayon? Nang pinalayas ninyo ako, sa sarili kong bahay. Bakit hindi ninyo sinabing pamilya tayo? Nang nilate at pinahiya ako ng asawa mo sa harap ng iba. Bakit hindi ninyo sinabing pamilya tayo? Nang makita ni Xialin na nakatingin ng lahat, hindi siya nahiya. Kundi lalo pang naging arogante. At tiningnan ako mula ulo hanggang paa. May pagmamaliit sa boses. Shenglin, ang bilya na ito ay binili ng isang napakayamang landlord. Hindi mo naman balak manggulo dito, di ba? Malakas ang boses ng hipag ko. At mayabang ang tono. Parang siya ang may-ari ng bilya, na babae, at ako naman ay parang isang daga na basta nalang pumasok. Pagkarinig nito ng mga tao, lahat sila ay namutya at nanghamak sa akin. Sa sandaling iyon, hamarang si Shu Wanwan sa harap ko, at kumunat ang noo, Xialin. May hindi ba kayo pagkakaunawaan? Walang anumang pagkakamali. Shenglin. Pinapayuhan kitang umalis ka na. Malapit nang dumating ang mayamang landlord. Kapag nagalit mo siya, hindi mo na malalaman kung paano ka mamamatay. Sa pangunguna ng hipag ko, walang awa akong tinrato ng lahat. Sa sandaling iyon, tuluyan ko nang nakita ang tunay nilang mukha, si Shu Wanwan na litong-lito sa gilid. Habang nakikinig, ay lalong namutla ang mukha, hindi na niya napigilan, at hamarang sa harap ko, nanginginig sa galit, Xialin, tumahimik ka. Si Ginoong Shenglin ay bisita ko. Ganito mo siya, Sir On. Hindi kayo welcome dito. Umalis kayo ngayon din. Marahas na itinulak ng hipag ko si Shu Wanwan. At mayabang na lumapit sa amin. May paghamak sa mukha, agad ko siyang ainalalayan. At sumama ang loob ko. Ang mga pinakamalapit kong kamag-anak ang nanlalait sa akin. Pero si Shu Wanwan ay handang ipagtanggol ako. Ha? Ano ang karapatan mong paalisin kami? Hindi ka naman ang mayamang landlord. At siya ang dapat umalis. Tama, Wanwan. Baka naloko ka lang. Pinapaalalahanan ka lang namin. Mag-ingat ka sa mga taong umaasa sa iba. Galit na tinitigan ni Shu Wanwan ang kapatid ko at ang asawa niya. At nanginginig sa galit, kayo ang dapat umalis. Si Shenglin ang tinutukoy ninyo, na taong bumili ng 10 bilya ng sabay. Ano? Hindi man malakas ang boses ni Shu Wanwan, pero sa tahimik na sala, parang isang malakas na hampas, na tumama sa dibdib ng bawat isa. Ang ingay ay biglang nawala. At parang tumigil ang oras. Tanging mabibigat na paghinga. Dahil sa sobrang pagkabigla ang maririnig. Ang panlilibak sa mukha ni Xialin ay nanatili. At nanigas sa labi niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. At mariin akong tinitigan. Bahagyang nanginginig ang katawan niya sa sobrang gulat. Hindi niya matanggap na ang taong nasa harap niya, na nakasuot ng murang suit,
At bagong labas sa kulungan, ay ang mayamang bumili ng 10 bilya. 1-1, nagbibiro ka ba? Paano siya magiging landlord? Wala nga siyang matirhan. Isa lang siyang walang kwenta. Si Sheng Teng na nasa tabi ay namutlang parang papel. Parang nawalan siya ng lakas. At bumagsak ang kamay na kanina'y nakahawak kay Xia Lin. Kilalang kilala niya ako. At kilala ko rin siya. Sa mga mata ko, hindi galit ang nakita niya, kundi malamig na parang sa isang estranghero. Ang lamig na iyon ay nagdulot sa kanya ng takot na hindi pa niya naranasan. Sa mga mata ko, hindi galit ang nakita niya, kundi malamig na parang sa isang estranghero. Ang lamig na iyon ay nagdulot sa kanya ng takot na hindi pa niya naranasan. Kuya. Ano bang nangyayari? Saan mo nakuha ang ganitong kalaking pera? Hindi ko siya pinansin. Tahimik lang akong nakatayo roon, habang nararamdaman ang mga tingin sa paligid, na mula sa panghahamak ay naging paghanga, kuryosidad at hiya. Kakaiba ang pakiramdam. Ang kapangyarihan ng pera ay naging malinaw sa sandaling iyon. Tiningnan ko ang 2 taong ito, na dati kong pinagsakripisyuhan para protektahan. Wala akong naramdamang saya ng paghihiganti, kundi isang malalim na lungkot. Napansin ni Xu Wanwan ang lamig ng sitwasyon. Hindi siya umatras. Sa halip ay lumapit pa siya. At tumabi sa akin. Magaan ang kilos niya. Pero malinaw ang mensahe. Sheng Teng, pero malinaw ang mensahe. Sheng Teng. Xia Lin. Ako mismo ang pumirma ng kontrata kay Ginoong Sheng. Kung hindi ninyo kayang igalang ang bisita ko, hindi kayo welcome dito. Umalis na kayo agad. Huwag ninyong hintayin ang security. Umalis na kayo agad. Huwag ninyong hintayin ang security. Binuka ni Xia Lin ang bibig niya. Parang gusto pang mag-eskandalo. Pero nang makasalubong niya ang malamig na tingin ni Xu Wanwan, at ang mga mapanghusgang tingin ng iba, tuluyan siyang nawalan ng tapang. Mahigpit niyang hinawakan ang mamahaling bag, na binili gamit ang pera ko. At ngayon ay naging simbolo ng kahihiyan. Yumuko si Sheng Teng. At hindi na ako matingnan. Hinayla niya ang tulala ng si Xia Lin sa harap ng lahat. At tahimik na umalis ng bilya. Dahan-daang nagsara ang pinto. At iniwan sila sa dilim ng gabi. Nagpatuloy ang musika ng party. Pero nagbago na ang tingin ng lahat sa akin. Alam kong simula pa lang ito. Ang bahay na inagaw nila. At ang dangal na tinapakan nila, babalikan ko lahat isa-isa. Pagkapal-ayos kina Xia Lin at Sheng Teng mula sa villa, hindi sila nagmuni-muni. Sa halip ay nagtago sa inuupahang lumang apartment. Habang galit na nakatitig sa cellphone, tinitingnan ni Xia Lin ang post ni Xu Wanwan, at nabaluktot ang mukha sa inggit. Hindi niya matanggap na ang taong minamaliit niya noon ay naging napakayaman. Bakit naman ganoon? Bakit siya, na galing kulungan, ay nakatira sa villa? Sigurado, may kadudadad ang pinanggalingan ng pera niya. Baka may ginawa siyang ilegal habang nasa loob. Mahal, kumuha pa siya ng abogado. Mukhang mawawala na sa atin ang bahay. Mawawala.